Kinailangan ng Diyos ng kamanggagawa sa kanyang ubasan, hindi dahil kailangan niya tayo, kundi kailangan nating magtrabaho doon sa kanyang ubasan dahil dito lang magkakaroon ng kaganapan ang ating pagkatao. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Na makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay harvest. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon ngayong araw na ito, kayo muli kong inaanyayahan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. At ganun din po, paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizer at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, kapag pinag-usapan ang harvest time or harvest season, siguro marami ang makaka-relate sa atin, lalo na dito sa Central Luzon na rice granary ng Pilipinas. Yung iba naman ay nag-harvest ng mais, ng tubo, kung nasa palaisdaan o nag-harvest ng mga isda, no? At iba't iba pa. Ngayon, meron ng mushroom, meron ng rabbit industry. Kapag harvest season, maganda, masayan kasi kumikita. No? It's either, sana nga lang kumita. No? Minsan may pagkakataon ng mga nalulugi yung mga negosyo, lalo na dito sa Nueva Ecija. Minsan nalulugi sa sibuyas, sa pagtatanim ng bawang. No? Kaya minsan ay hindi maganda ang dating sa maraming tao kapag nalugi. Sa banal na kasulatan, kapag sinabing harvest time, madalas it is being associated with last days, no? Yung bang end of time, na kung saan yung mga anghel ng Panginoon ang siyang mga mag-harvest at hihiwalayin yung mabuti sa masasama. At kapag pinag-uusapan yung harvest, madalas ay natatakot na tayo para bang ito yung last judgment, ito yung end of the world, no? Pero alam nyo, dito sa ating gospel today, iniba ng Panginoong Jesus yung kahulugan ng harvest. O na totally iniba, kundi binigyan ng panibagong kahulugan na yung harvest ay hindi lamang pwedeng mangyari at the end of the world. Sa end of time, hindi. Because yung harvest begins today. Nag-uumpisa ngayon. Kung tayo may harvest season, no? hindi all year round yung pag-harvest ng palay. Pero mayroong sinasabi ang Panginoon dito
na dapat araw-araw ay harvest season. At ano ba yung harvest na tinutukoy dito? Tingnan natin yung sinasabi sa Sacred Scripture. Nang makita ni Jesus itong mga tao, itong mga tao na mga may sakit, may iba't ibang uri ng karamdaman, iba'y sinasaniban ng masamang espiritu. Kapag nakakakita si Jesus ng mga mahihirap, ng mga sinasantabi sa lipunan, kapag nakakakita si Jesus ng mga may karamdaman, He is always being moved with mercy and compassion, yung habag at malasakit. Kapag sinabi nating habag at malasakit, hindi yung nanunood ka lang at sasabihin mo lang, ay kawawa naman siya, tapos wala kang ginagawa. When we speak of malasakit, when we speak of mercy and compassion, it is a love that will make you do something. Love in action. No? At ganun ang ating Panginoon. He is always driven with mercy. No? Kaya nga, nung makita niya ang sitwasyon, kalagayan ng mga tao, bumaling siya sa kanyang mga alagad. At sabi niya, napakaraming aanihin, pero kukunti ang mag-aani. Kaya magdasal kayo sa Panginoon ng ani, na magpadala siya ng maraming kamanggagawa na makakatulong niya sa pag-aani. You know, the harvest that Jesus is telling us today is about shepherding. Yung pamamastol. At ibig sabihin, sabi nga niya, nakita niyo mga tao, they are like sheep without a shepherd. Parang mga tupang walang pastol. Ang Panginoon actually are referring to these people na dating mga disipulo ni Juan Bautista. But because John the Baptist was killed, nawalan sila ng leader, nawalan sila ng pastol. Kaya nakita ni Jesus yung suffering of these people, yung kanilang frustration, yung pains, dahil sa nangyari sa kanilang pastol, sa kanilang leader na si Juan Bautista na pinatay. And because of that, nahabag ang Panginoon, and Jesus gave Himself as their new shepherd, their new leader. Mga kapatid, napaganda ng larawang ito. Although, nakita natin na itong mga tao ito, they were in pain, they were frustrated, they were suffering. Pero makita natin, hindi sila pinabayaan ni Jesus. At ganun din po tayo, it's an assurance that God will never abandon us, God will never forsake us. He will always be with us in our suffering, in our pains, in our sorrows, in our sickness. Mga kapatid, gusto tayong pag-isahin ng Panginoon. At ito yung pangalawang kahulugan ng harvest. Una ay ang shepherding. Gusto tayong gawing mga tupa. Tayo yung mga kawan ng Panginoon at si Jesus ang ating magiging pastol. At yung pangalawang kahulugan ng harvest ay gathering. Ayaw ni Jesus, ayaw ng Diyos na tayo nagkakawatak-watak. Ayaw ng Diyos na tayo hiwa-hiwalay, nagkakanya-kanya. Gusto niya tayong tipunin bilang isang kawan. And that is why Jesus founded the church. He founded the Catholic Church para tayo tipunin sa Kanya bilang isang kawan. Mga kapatid, the harvest is great. Marami tayong dapat gawin. At inaanyayahan tayo ni Jesus na maging kamanggagawa niya dito sa harvest na ito. And what is harvest again? About shepherding and gathering. Mga kapatid, kung ikaw ay magulang, kung ikaw ay leader, kung ikaw ay pinuno ng isang komunidad o ng isang kumpanya, ng isang organisasyon, your responsibility is being a shepherd. Pagiging pastol. At pangalawa ay mahalaga that you become point of unity. Pag-iisahin mo ang kawan, pag-iisahin mo ang iyong nasasakupan. Because there is so much division sa ating lipunan ngayon. At ang kailangan natin ay mga shepherds that will gather people. Mga pastol na hindi magiging daan ng pagkakahati-hati, ng pagkakahiwa-hiwalay,
kundi pastol na magiging daan ng pagtitipon, ng pagkakaisa, ng pagdadamayan at pagtutulungan. Ito yung harvest, ito yung ani na gusto ng ating Panginoong Jesus. Na tayo magkaisa, na tayo magsama-sama, lahat kasali, kasali lahat. At si Jesus ang ating pastol. Si Jesus ang ating gabay, ang ating lakas, ang ating direksyon. Mga kapatid, inaanyayahan ka niya, tayong lahat, hindi dahil kailangan ka niya, kundi tayo nangangailangan na mapabilang sa kawan ni Jesus, mapabilang sa kawan ng Diyos, maging kaisa niya. Because there is only one way, no other way, upang makarating tayo sa kahulugan ng buhay at tunay na kasiyahan, kundi kay Jesus, sa landas ng pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.